Isa pong pinagpalang Friday morning mga katots. Ngayon pong Friday morning, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng ating Our Lady of Sorrows. At tamang-tama kasi napakaganda ng ating magiging pagninilay para tungkol dito. Ang ating magiging simpleng tanong para sa pagninilay ay, feeling mo ba alone ka? Feeling mo ba alone ka? Ewan ko po, pero mukhang malaking issue talaga sa panahon natin itong mental health. And so many na mayroong issues ng ganito, ang dami sa kanila ang tanong, meron bang nagmamahal sa akin? And then some would say, ang pakiramdam talaga nila, nag-iisa sila sa mundo, sa gitna ng mga pagsubok at kanilang mga dinadala. Pues ngayon, magandang ebanghelyo natin. Hinango kay San Juan, Kabanata 11, mga talata 25 hanggang 27. Kung saan, sa paanan ng krus, naroon ang mahal na ina at si San Juan, ang minamahal na alagad ni Lord. At doon, ibinili ni Lord, alin? Yung katotohanan, sinabi kay Juan, narito ang iyong ina, at sinabi kay Mama Mary, narito ang iyong anak. At dahil dito, palagay ko, if we are people of faith, tayo yung mga taong may pananampalataya, hindi dapat natin nalilimutan, na kahit pa nararamdaman natin sa mundong ito, na minsan ang pakiramdam natin, tayo'y nag-iisa, alam niyo mga kapatid, ipinapaalala sa atin, ito'y katotohanan, hindi lang ito kunwari, hindi tayo kailanman nag-iisa. We are never alone. Ang kapistahan ng Our Lady of Sorrows, sa totoo lang, the sorrows of Mary was not because she felt alone, hindi. Her sorrows was more because ang tingin niya, ang kanyang anak, ay baka ang pakiramdam ay siya'y nag-iisa. So, she was at the foot of the cross accompanying her son. Alam niyo mga kapatid, ang ganda ng mensahe ito because it is already a reality of faith. Dalawang bagay. Una, we are never alone. Tatandaan natin ito. By faith, believe, we are never alone. Kahit pa pakiramdam natin tayo nag-iisa. Okay? Second, do not forget, God is always with us. Ang Diyos ay laging kasama natin. At dahil dito, we are never alone. At di pa tapos. Kundi God made sure that we will never be alone because He also entrusted us. Ipinagkatiwala niya tayo sa ating mahal na ina. And because she is with us, again, we are never alone. At hindi lamang yan basta never alone, kundi together with us in our sorrows, in our burdens, there is someone who is with us, not only that, helping us carry this burden. So alam niyo mga kapatid, feeling nyo, mag-iisa kayo. Pues, with faith, believe, ikaw ay kailanmay hindi nag-iisa. Okay po? Okay. So punta tayo lagi sa ating paanyay sa inyong lahat na maging cyber missionaries. Mag-evangelize po tayo lagi through social media. Like, share, follow po itong ating page, ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel natin at TFTD Blessed and Blessing at ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ang happy birthday kay Virginia Rejano, Mirna Manalo ng Apostolado ng Panalangin, kay Madam Myla Katapang, happy birthday Myla, kay Ma'am Cherry Atilano, kay Gustavo Godofredo Reyes II, excuse me, kay Emmanuel Roluqui, kay Eric Melo, kay Father Jeffrey Rosales, kay Tifemia Oracion, kay Luz Biminda Ladao, sa ating kaibigan kay Ronnie Reyes, kay Aurora Luna, kay Celine Abacan, Teresa Regis at Ces Biray. At siyempre tuloy ang ating kahilingan ng prayers para sa lahat ng nangangailangan ito so that they will never feel alone. Siyempre po, patuloy ang ating paghiling sa Diyos ng lahat ng biyaya kaya hindi natin nalilimutan. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.